Tanungan sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook at maging sa official page po ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. At maligayang araw po ng mga manggagawa sa inyong lahat, mga kapatid. Kahit holiday, patuloy po tayong magbibigay ng serbisyo publiko. At ang tutugunan po natin this Wednesday ay ang inyong concerns. Ito madami, blockbuster day na naman tayo. Mga may problema sa civil registry documents. Kabilang po dyan ang birth certificates, marriage certificates, ayan, death certificates at yung Senomar. Ayan, nahihirapan ho ba kayong kumuha ng mga yan? O baka naman po may mga issue po kayo sa inyong documents tulad po ng maling spelling. Madali nga bang ayusin na lamang yan? Ano-ano yung mga problema na kailangan pang, di ba meron pa yung mga dumadaan pa po sa korte? Ngayon, mamaya po iisa-isahin natin yan. At kung may mga concerns po kayo, tumutok po kayo, maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream para po matugunan ng ating guest. Kahit holiday, pumasok sila dito sa ating programa. Nakakasama po natin ang Philippine Statistics Authority o PSA. Ang tanong po namin sa inyo, may problema ka ba sa iyong civil registry documents? Post na po kayo para ma-accommodate po natin lahat ng inyong concerns. At maaari rin po medyo komplikadong i-message po yan, i-post sa ating live stream. Pwede po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. Tawag na po kayo and we will accommodate as many calls as we can. Ano po? Para po maayos natin, matulungan po namin kayong maiayos ang inyong mga civil registry documents dahil alam po natin napakahalaga po niyan. The past episodes po natin na nakasama sila, meron po nahihirapan na makagraduate dahil nga yung pangalan kaiba, tapos yung mga alalabas po ng bansa, hindi po ba yung pagkuha pa po ng other IDs, kinakailangan din po yan. So post na po kayo or call us and mamaya po ay tutugunan natin yan. At simulan na po natin ang ating discussion, mga kapatid. Live po dito sa studio. Sabi ko nga kahit holiday, kahit hindi double pay, pero may pay. Kasama po natin si Miss Mariza Grande. Siya po ang Assistant National Statistician mula po sa PSA Civil Registration Service. Magandang hapon po and thank you for coming, Mariz. Magandang hapon, Cheryl, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood dito sa Sagot Kita. Okay lang ba, Mariz? O Mariz ako? Mariz na lang. Mariz. At least, kahit na holiday, wala naman traffic. Hindi naman kayo na traffic. Maganda-ganda bumiyahe. Yes. Pero good luck po, papaalalahanan ko na lamang din po doon sa mga, kasi kanina during po doon sa aming tanghaling balitaan, ay yung pong starting today hanggang October 25, yung southbound lane po ng Kamuning Flyover ay isasara na po or isinara na po kanina yan at tatagal nga po ng halos 6 months. So doon sa marami pa raw pong hindi nakakaalam, ayan, sana po ay naririnig nyo po itong announcement para alam nyo na po, tomorrow, pagbalik sa trabaho, lahat tayong manggagaling sa Quezon City, ako affected yan makakapag-adjust, ma-check nyo po yung alternate routes po na ibinigay ng ating authorities kung saan tayo pwede dumaan or at least makadiskarte tayo para makarating pa rin doon sa ating pupuntahan ng nasa tamang oras. But definitely that will create heavy traffic. So aga-agahan po natin, then mag-adjust na lang po tayo. Okay, yan po yung yung Kamuning Flyover southbound lane. Pero yung EDSA busway po ng Kamuning Flyover, nakabukas pa rin po yan. Makakadaan pa rin dyan yung mga sinasakyan nyo pong bus. Yung mga private vehicles lamang po ang hindi makakadaan dahil isinara nila yung 2 lane po dyan sa Kamuning Flyover hanggang October 25. Okay.
mga kapatid, okay, puntahan na po natin yung ating discussion, Miss Mariz. Bago natin puntahan yung concerns, ano, kumusta ang inyong civil registration campaign ngayong taon? Well, ngayong taon na to, no, kung malala yun, yung aming ngang team is seamless registration and also, of course, yung inclusive. So, lahat kailangan nakarehistro. Oo. So, isa yan sa commitment natin sa Civil Registration and Vital Statistics Decade ng 2015 to 2024. So, mag-i-end actually this year and yung target po natin dito is sana lahat ng Pilipino, 99.5% ay magkaroon na ng birth registration. Oho. So, ang mangyayari po ay kamusta po yung target na hindi natin magagawa yung 100% ano po, pero gusto nga natin lahat ay wala na nagsasabing hindi ako nagkaroon kahit kailan o nakahawak ng birth certificate ko hanggang kinamatayan na lang. Kakailanganin mo yun sa death certificate. Dapat may birth certificate. Ano po? Dapat lahat po ay nakarehistro. Oo. So, kung kaya yung amin pong opisina, nag-launch po kami ng yung dating PhilSys Birth Registration Assistance Project na ngayon ay tinatawag na namin na Birth Registration Assistance Project. Yung target po natin dyan ay 2 million na marehistro ang lahat ng ating mga kababayan. So, nationwide po ito, no? Mayroon po tayong programa at kasama po natin dito yung mga local government units at saka yung mga local civil registrars nationwide para mapuntahan yung mga remote areas, yung mga indigenous people, no, hindi ma-reach yung civil registration. So nagkakandak tayo ng mga mobile registration, kasama natin dito yung ating mga LGU partners, no. And also sa ngayon ay nakapag-submit na sila ng about 1.5 million na individual na walang birth certificate. And ang PSA, base po dito, meron po tayong nasa 1.26 million na walang birth record based on sa sinubmit po nila. At ito po yung mag-undergo ng delayed registration process. So sa ngayon, meron na tayong 253,000 na nakarehistro sa ating pong BIRAP project. Doon sa isinamiting 1.5 something. Yes, Okay, that's good. Kasi hindi naman porket ibinigay sa inyo yung pangalan, i-encode na kagad, Yes. ipapasok na. May double checking pa po So, dyan. bago po marehistro yung mga yan, yung 1.5 million ay bine-verify po natin kung meron po silang birth certificate. In fact, dun sa 1.5, nasa 200 plus dun ay may birth certificate na. So kasi baka yung iba, akala nila wala. Yes, tama. Sinabi na lang kasi para lang makasiguro. Oo. Nagsubmit ng pangalan kasi they never probably needed it or never silang humingi or kumuha, hindi nila na-check. So ito parang, sige na nga, baka parang wala pa ako. So Yes. just to double check. So, first, bine-verify muna natin, nag-i-issue tayo ng negative omnibus certification. Free po ito na Cheryl. Even yung facilitation nila ng delayed registration. So, tama ka. May mga requirements kasi ito. So, na kailangan i-comply ng ating mga clients. So, yung mga kababayan natin hanggang ngayon ay alam nila wala po silang birth certificate. Ang target na beneficiaries kasi natin dito ay mga Muslim Filipinos, yung mga indigenous people, also yung mga nasa remote areas, including po yung mga kababayan na natin na kung saan nandun sila sa isang lugar na hindi na yung kanilang place of birth. So, ina-assist po natin yan. Pwede silang lumapit sa ating mga local civil registrars kung saan po sila naka-reside. And dun sila mag-avail ng out of town naman, yung tawag natin doon, out of town delayed registration. Kung hindi na sila makakapunta dun sa actual na munisipyo kung saan ang kanilang place of birth. Ito po ba yung Birth Registration Assistance Project? Or iba po ito? Ito yun, Birth Registration Assistance Project. So, yan po yung free ang delayed registration process natin dahil meron po tayong Memorandum of Agreement sa ating mga local government units, sa local civil registrars. And also yung mga requirements, ina-assist din natin sila kasi itong marginalized sector na to, ito yung medyo mahirap mag-provide ng mga documentation. So, in a way, parang nirelax natin some of the requirements na kailangan nilang isubmit para mabigyan sila ng ma-register ng kanilang birth certificate. Na dati po ay may bayad ang late registration. Magkano po? Yung
Ilang mga LGU po, free naman ang registration, but there are some dahil may kanya-kanya po silang mga resolution, no, SB resolution, some of them ay may bayad. But, in-encourage natin na dapat ito po ay free registration. Pero meron din po tayong previous na guidelines na kung saan yung mga delayed registration sana hindi na lumampas sa 200 pesos, no, per transaction. Pero dito sa BIRA, free po ito. Even yung pag-issue natin ng security paper, once na na-register na, ay binibigay po ng PSA na free. Ina-award po natin ito sa mga kababayan po Hanggang natin. doon, yun yung hanggang sa last step, libre po, walang po problemahin. Kaya po baka meron po mga lolo-lola tayo, kadalasan sila ang wala at saka yung mga nasa liblib na lugar, ano po, Tama po. na hindi na nila masyadong iniisip na mahalaga pala na may birth certificate, at least man lang may copy po sila noon. Or nakarehistro, masiguro man lang na nakarehistro po sila. So, na hindi pa po na isasubmit ang pangalan, pumunta po sila sa kanilang mga LGU. At, Local Civil Registry Office, ayan, doon po sa sila makipag-coordinate. Ayun, Local Civil Registry Office. Okay, review na po tayo, ma'am, doon sa mga documents na kinukuha sa Philippine Statistics Authority. Paalalahanan lamang natin yung ating mga listeners and viewers. Okay, ang PSA po, dahil po kami ang central repository ng lahat ng registered documents ng mga kababayan natin, kami po ay nag-i-issue ng certified copies ng birth, marriage, and death. Yung mga gustong magpakasal, yung certificate of no marriage or singleness, no, yung CENOMAR, kung saan ito ay ginagamit kung magfa-file ka ng application for marriage license, no, sa ating mga kababayan. And meron din po tayong mga bagong service na in-offer ngayon under the CRS ITP2. Ito yung CENODET, no, nagpapatunay na yung isang tao ay walang record of death. So, similar sa CENOMAR, yung information, yung details of birth, yung ipoprovide ng ating mga kababayan kung gusto nila na halimbawa mag-check ng certificate of death, meron na bang record ito sa PSA. Meron po kami ngayon bagong serbisyo. And we expanded also yung ating pong serbisyo dahil digitalization na po tayo, no, papunta tayo doon. Kami po ay naglunsad ng bagong viewable online na document. So available po ito. Kailangan lang mag-file sila sa outlet, ano. So kung mag-apply ka ng viewable online, you will have to pay 130 pesos only. Ang ibibigay sa iyo is yung access code ng document na ni-request mo, and that is may 60-day na expiration kasi viewable online. Unlimited naman po yung paggamit doon. But there is an URL code na ma-access mo, and parang password yung ibibigay sa iyo. Pero iba po yung ginagamit na papel, 'di ba? Pag if you print the actual. So kung viewable, talagang i-view lang. Yes, hindi, you can't even print it. Well, you can copy in a way image, but hindi mo siya mapiprint. But pwede rin pong may counterpart na kung gusto mo ng hard copy, mayroon kaming tinatawag na doc print. So, yung 130 pesos for the viewable online na pwede mong ma-access within 60 days, may counterpart na 80 pesos for a hard copy kung gusto mo ng hard Per copy. copy po, Yes, per copy. Pero pipick upin pa rin yun. Yes, doon sa outlet. Ito kasi sa outlet po ito, individual na filing pupunta sa outlet. And ini-encourage namin yung mga end users to make use nung viewable online kasi po hindi ho yan matatamper. Kumbaga, yung authenticity ng document is talagang andon dahil hindi po nila yan kayang galawin. Bakit po naisipan ng PSA na magkaroon ng ganitong feature, ano, yung viewable? Saan ba nagagamit? Well, marami kasing gamit yung birth certificate for now, no? For example, school, yung pagpapasok yung mga bata or passport, yung mga kababayan natin na papasok sa trabaho. So marami pong gamit, and na-access nila ito sa pamamagitan ng kanilang birth record. Pwede na po yun. Yes. Hindi, kasi iniisip ko, kakailanganin, but hindi po ba pinapasubmit yan ng actual? Yes, kaya nga yung campaign namin ngayon is to make use yung digital system.
nag-launch na rin tayo ng e-cert na tinatawag po namin, e-certification, which is a digital copy also. Similar lang naman dun sa document na nire-release ng PSA, which also contains the mga security features. But yung sa e-cert kasi, in-offer lang namin to sa government to government. For example, yung aming unang partner dito, yung Armed Forces of the Philippines, doon po, sila yung unang gumamit nito. Mhm. So ito po yung ni-launch noong February. Ito po yung seamless services. Part of the seamless services. Yung pong e-cert, available na po ito, I think sometime in last year pa po ito. Tapos yung viewable online, as we open the outlet, sa ngayon, anywhere na po ito pwede mag-apply. Meron kaming 68 outlets nationwide. So, dun po pwede silang mag-apply ng viewable online. At meron pa po bang ibang improvement na ginawa po ang PSA dito po sa seamless services nga po? And recently, nakapag-develop kami ngayon ng isang application wherein pwedeng i-authenticate yung in-issue namin na security paper. So, yung tawag namin dito is the transaction verification, no? So, yung mga security paper namin na may QR code, aside from yung nilaunch namin dati na PSA e-verification, nag-develop po kami ng transaction verification. In-offer po ito sa ating mga government partners so they can verify, no, the authenticity of the document, yung mga contents mismo ng security paper. At the same time, they have an option po na i-view yung mismong na-issue na document. Ito yung mga bagong serbisyo na ino-offer namin ngayon sa mga government partners natin. Government partners pa lang. Yes. Government partners pa lang. Paano po doon sa non-government? Sa individual, maaari kayong mag-download ng aming PSA e-verification app. Pwede po yan sa Android and also sa iPhone. And meron din po yung QR code na naka-upload sa website namin. Pag in-scan po nila yun, i-download lang nila yung app. So anybody can use po. Free naman po ito yung gamit. At kanina po nabanggit nyo, bukod sa PSA sites and offices, you also have mobile civil registration outlets na Sa ngayon, we already have 68 na 68. online outlets na walk-in. Pwede pong pumunta yung ating mga kababayan. In fact, meron na tayo sa Tawi-Tawi. Nag-open po kami dito nung February 1. And yung April 19, sa Rosales, may additional na CRS outlet po tayo dyan. So, yung mga kababayan natin, pwede sila mag-apply as a walk-in dyan sa mga yan. But first, kailangan mag-secure sila ng appointment kasi nilaunch na namin yung appointment para organize yung queue ng ating mga client. But meron tayong mga online services like PSA Servilis at saka yung PSA Helpline. May mga partners din tayo sa SM, no? So kung mag-shopping sila, punta lang sila sa department store, may mga pwede po silang mag-apply ng kanilang mga dokumento sa ating mga BREX partners. Ano yung Servilis, Miss Mariz? Yung Servilis po ay isa sa online application. Okay, online. So online po 'yon. Okay, pagdating sa online, since nasa online na tayo, paano ang proseso kapag online? So ibig sabihin po nito, hindi na ako kailangang pumunta sa opisina pag nangailangan ako ng birth certificate or marriage certificate. Pwede ko nang i-apply and then it'll be delivered to me? 3 steps lang, no? First, punta lang sila sa online, psaservilis.com.ph or PSA Helpline, no? And then, they had to read yung mga instructions doon kasi magkaibang sites po itong dalawang authorized na partner po namin. Sa PSA Servilis, meron, ifa-file mo online and then fill up yung mga application forms. So, for example, mag-apply ka ng birth certificate. Tinatanong din po yan kung ikaw ba yung document owner or authorized representative. So, you have to fill out correctly kasi pag may maling information, sayang po yung application po nila. And you have to pay. So, marami po silang mga sites na pwedeng babayaran, credit card, GCash, Paymaya, marami po. So, and then once na nabayaran na po nila yon, doon mag-start yung processing. So, yun mag-trigger ng processing. And I think PSA Service is the following day, i-deliver na po sa inyo yung inyong mga requests. Also with the PSA helpline. So, hindi na po kayo kailangang pumunta sa mga outlet. Meron din po silang option to pick up
the request kasi may Naka-ready na. kasi may mga areas tayo na mahirap abutin ng mga courier, right? So, yung PSA Service ay pwede silang pick up sa nearest na LBC branch. So, ganun po. So, and then i-deliver na po sa kanila. Hindi na po sila kailangang pumunta sa PSA. Yun, kakabilis po, ano. So, pagdating po sa mga, kaya lang, hindi yan magagawa kung may mga problema sa mga documents, may mga issues kayo sa documents po ninyo, or may mga gusto kayong ayusin. Puntahan po natin yung mga problema sa civil registration documents. Ano ba yung kadalasang nagiging problema po? Okay. Ang kadalasan na pinaprocess natin yung mga may correction of entries, pwedeng clerical error, sometimes yung mga change of first name, for example, iba yung kanyang ginagamit na name doon sa kanyang birth record sa kanyang ginagamit ngayon. So, yan po ay pasok naman sa mga administrative na process. Ito yung Republic Act 9048, yung mga clerical or typographical error. Okay. So, pasok po dyan. Miss Mariz, ano po, pag sinabi nating clerical error, ano po yung ilang example po na? So, yung example po yung mga spelling, no, from I to E, yung mga simple lang, mga ganun. Obviously na typographical or clerical error. And May also, sumobra. Kunwari, Mariel, wala palang E, yung, pero may E. yung Maria na MA, pero to Maria na buo, MARIA. Yan, pasok po yan sa clerical error law natin. Oo. Tapos yun nga po, pag kunwari, di ba, kunwari, Camille, merong Camille na CAMIL. Tapos mamaya makikita mo ginagamit CAMILLE. Pwede Yes. po ba yung mga ganon? Pwede po yan, pasok po yan sa change of first name under RA 9048. Okay. Alin lang po yung kadalasan na akala pwede namang simple lang pero hindi pala? Ang hindi pasok sa clerical error law is yung year of birth. So, yan po, hindi po yan kasama sa scope ng RA 9048. Pero yung pag ang iko-correct mo is yung day or month ng birth certificate mo, pasok po yan sa clerical error. Republic Act 10172. Pwede po yun. Tsaka yung change ng sex from male to female. Madali Pero naman yun. yung ano po ito Obviously, yung clerical lang po. Oo. Yung mga nag-undergo ng sex change, hindi po pasok dito. Okay, we don't allow that yet. Yes, Wala yes. pa po 'yan sa ating batas, ano po. Pero yung sa year of birth, kung 10 years naman yung difference, 'di ba? Obviously clerical error lang May yun. mga pasok sa sa RA 9048 yung tinatawag nilang impossible days. Halimbawa, nauna siyang irehistro kaysa ipanganak, no? So may mga pasok or Kunwari, 1960, na ilagay 80, parang ganon. Yung minsan yun lang, ganong kalaking difference. Yung taon. Obviously, 10 years up, makikita mo naman yung edad, yung difference. yan ang medyo mahirap Kailangan establish dahil ang year of birth ay substantial. Dumadaan po ito sa process ng court. Court, ayun. Ano pa po? Meron pa ba kadalasang problema? So, then karamihan din dahil karamihan ng kababayan natin ay hindi na nagpapakasal. So, maraming mga illegitimate children din. So, and sometimes pag pinanganak yung bata, halimbawa ay hindi pa siya acknowledged ng father, so, and then magpa-process siya ngayon administratively para magamit yung apelyido ng father through RA 9255. So, isa din po yan sa marami po nating pinaprocess ng mga documents. And legitimation po. Legitimation. Pag nagpakasal na? Yes, pag nagpakasal na. Oo. Gaano po katagal inaayos yung mga ganitong problema o naaayos? Yung sa clerical error law, mas mabilis po ito kaysa sa pupunta ka sa korte, kasi sa court it will take some time, no. But dun sa administrative process, meron lang tayong nakasaad sa batas na depende sa ipapakorek, no. May publication kasi yun na 2 weeks and then may mga notice of posting. So, on the average, siguro mga 3 months, masabi natin na okay na yung documents. Pero depende pa rin sometimes sa pinanggalingan ng documents. So, siguro yun ang masasabi ko. Sherry. Magastos po ba to? Kung may publication, sino po magbabayad ng publication? Yung client po, Ay, Cheryl. Oo. okay. So, sometimes yung publication lang yung mahal, no? Kasi kung sa newspaper yan. But dun sa Hindi processing ba fee, pwedeng sa na lang?
sa social media. Yan ang pinag-aaralan actually namin ngayon. Diba? Eh. Kasi muna na, walang bayad. Oo, but ngayon kasi yung ating batas ay at saka yung implementing rules and regulations, ang requirement niya talaga is general newspaper of general circulation. So kailangan i-publish po talaga. Pero yung processing fee, that's only 3,000 for change of first name at Mahal saka pa rin, yung sex and day and month of birth. Pero pag correction of clerical error, yung mga spelling, that's only 1,000 processing fee. Pero nga, kailangan pong may publication. Hindi Sa naman lahat? po lahat. Yung change of first name, I think kailangan yan ng publication. Yung change ng sex, at saka yung day and month. Oo. Yeah. Pero kung spelling minor lang, pa isa-isang letra, I think may kasama pa notice rin. of posting pa rin. ayan. Yun ang mahal din, di Yes. ba? So, for you to consider, pinag-uusapan na yung sa social media, meaning in the future, baka. Pero kailangan pong ayusin or Sa ngayon kasi, ayusin ang nire-review batas. namin yung IRR ng batas. So, ang aming legal service right now, tinitingnan kung pwedeng through online na lang po siya. For example, ma-post ba yan sa website? But of course, we have to prepare yung IRR na naka-align din po sa ating Oo, Baka kasi kailangan at least doon mag-amend. wala nang gagastusin siguro naman. Kasi ang magpa-publish lang naman, ang magpa-publish, yung kumukuha. Yung, So, walang gagastusin. dun sa kung halimbawa document mo, ifa-file mo, yun, ikaw ang magpa-pay dun sa publication. Kasi Kayo na supporting documents po yun na isasubmit. For the Ibabayad na petition. lang namin sa inyo o kami ang mismo magpapapab. I think yung coordination is through publication. the local civil registrar. Sa local civil registrar, mayroon na po silang, kumbaga, pag nag-file kayo ng petition, meron na silang mga kausap na Oo, sana maayos po yun na at least yan libre or gumawa na lang ng isang bawat kasi baka pwede i-connect na lang yan sa mga Facebook pages ng mga LGU doon i-post at least yun walang bayad kasi racket din yun 'Diba? Marami din kumikita po doon at saka gaano katagal dapat naka-publish? once in a week, so twice. Once a week, subsequent na 2 linggo. 'Di ba? Kung I don't know kung magkano po ang magpa-publish ngayon. Tsaka kahit saan ba, tabloid man 'yan or kung paano ba? Well, I think ang nakalagay sa batas is newspaper na of general circulation. So, yun. General circulation, so meaning mas Pero, wider yung reach. I think tinatanggap na po nila yung tabloid. Oo. Kasi two process kasi yung sa petition. First, they have to file sa local civil registrar office and then isasubmit yan sa aming Office of the Civil Registrar General. Nire-review po yan ng aming legal service. And then once na na-affirm na yung petition, babalik po yan sa local civil registrar for the issuance ng certificate of finality. And then doon ka palang makakuha ng annotated or corrected na birth certificate mo. Kasi yung bayad, 'di ba, depende sa space na kukunin Yes. mo. May nakalagay bang particular na gaano kalaking space Wala naman, ang kakainin na Miss pwedeng Cheryl. kapiraso Maliit lang. lang, kapiraso Oo. lang, oo. Pwede bang nasabi na lang ng isang kolumnista na ito, ganito, ganyan. Para wala nang bayad. More or less, magkano pong ginagastos per publish? Ano ang nakikita nyong rates? Although hindi po kayo may nagbabayad. mga naririnig kami as parang 7 plus, mga ganyan. Depende po, pero 7,000. maliliit naman po yung yung that's posting still ang nila. bigat po nun Parang iisipin na lang nung tao, teka, magpapalit na lang ba ako ng Pero pangalan iba-iba ko? rin, depende sa, tama po kayo, kung newspaper man yan or tabloid. So, depende po Depende kasi sa yan lugar din. Yes, sa lugar. Siyempre dito sa Maynila, NCR, mas mahal. Oo. Unless na nasa probinsya ka kung may local paper. Kung wala pang local paper, Yes. hahanap ka pa. Pero sabi nyo nga, general circulation.
yun. Mga kapatid, kayo po ba'y nasubukan nyo na magpa-publish din? Magkano po ba ginastos nyo? Curious lang po ako, no? Pero kung may mga gusto po kayong idulog, kasama po natin si Miss Mariz ng PSA, yung pong inyong civil registry documents, baka may mga concern po kayo, maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream. Live po tayo sa Facebook page po ng True FM at ng Sagot Kita with Cheryl Cosim. I-post nyo lamang po doon. Or we can accommodate your call. Call us directly, 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayo bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, may problema ka ba sa iyong civil registry documents? Abay, maaari po ninyo yang i-post sa ating live stream or you can call us sa ating tanungan hotlines. Kasama pa rin po natin Ms. Mariza Grande, Assistant National Statistician mula po sa PSA. Ito pong aking kumare, ayan, meron pong message. Paano daw po lahat ng kids nila ay hindi pa po sila kasal nung ipinanganak. Pero ngayon kasal na sila. So, paano pong gagawin? Well, pwede silang mag-process na ng legitimation by subsequent marriage of the parents. So, ang requirement, kailangan ma-establish yung validity ng marriage. So, mag-apply sila ng Senomar, both yung father and mother. And pag wala siyang prior marriage, they can file legitimation sa ating local civil registrars. Ang requirements po ay marriage contract nila, yung Senomar, yung affidavit of legitimation executed ng parents, and then yun lang po yung mga isasubmit nila sa local civil registry offices. O, ayan, Mars, narinig mo na. Ayan, kasi gusto na nilang ayusin yung yung birth certificates nung kanilang tatlong anak. Pero Cheryl, alert ko lang ang importante establish na valid yung marriage. Kasi kung makita ng verification na may unang kasal, halimbawa yung father, isa sa kanila, before the conception ng child, hindi siya mag-fall under the legitimation case. Baka yung admission of paternity through RA 9255 ang pwede nilang i-avail. So, kaya first mag-Senomar muna sila kasi malalaman nila doon kung yung validity ng kanilang marriage. Mm-hmm. Or i-refer ko na lang po sila para tama po yung proseso. Yes, I-endorse ko na lang sa inyo, Miss Mariza. Punta na po tayo sa ating mga callers. Okay. Kasama natin si Rogine Riodige ng Pasig City. Hi, Rogine! Hello po, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Sige po, ano pong maitutulong namin? May concern lang po ako regarding po sa PSA ko po. Since po yung tatay ko po doon is iba po ang pangalan na niregister niya doon sa PSA ko. Same lang po ang mother na nakalagay. Okay. Then po ang pangalan niyo po kasi sa sa PSA is Rodolfo Mendoza. Okay. Pero ang niya po talaga, ang totoo niyang pangalan is Joseph Riodige. Ang layo? Oo, malayo. Oo. Opo, malayo. Kaya nga po, hanggang ngayon, wala pa rin po ako talaga. Yung yung naka-register ko po na sa PSA is Rogine na nakaka-apelido sa nanay ko. Ang problema ko po, kasal na po sila, ang gamit po ng tatay ko is Riodige. Okay. Doon pinanganak ka, kasal na sila. Hindi pa po. So, naka-apelido ako sa nanay ko nun. So ngayon, gusto mong ayusin na Yes po. nakapangalan ka na sa tatay mo. Yes Pero, acknowledge ka ng tatay mo doon sa birth certificate mo. Yes po, nakapirma po siya doon, pero iba po yung pangalan na nilagay niya. Bakit iba? Yun nga po, hindi ko alam, ma'am. Ngayon, patay na po kasi siya. Oh, yung I'm nanay sorry. ko at tatay ko, patay na po. Ay, paano Ayun po. pa aayusin? Yes po, opo. Kasi ang dinadala ko pang apelido, simula po nung bata ako, is yung apelido po na Riodige. Nung kinasal po sila, yun po yung nilagay niya. Okay. So, Cheryl, Yes kasi yung based sa record niya, iba yung tatay. So, kailangan Yes. i-establish mo yun sa court na iisa ba yung Paano nila mas-establish so, dead na si So, daddy? yes, exactly. So,
ang theory ko baka iba yung nung time na nagrehistro, no. So kailangan magpa-consult ka sa lawyer kung paano mo ayusin kasi hindi na yan pasok sa legitimation by subsequent marriage. And yung kung gagamitin naman yung apelyido, hindi rin siya pwede kasi iba nga yung tatay na nandun sa iyong birth certificate. Kaya mag-consult ka sa lawyer para ma-file mo yung tamang case at mai-correct yan sa korte. Ang dadalhin ko po yung birth certificate ng tatay ko and marriage contract nila. Yes, at saka yung PSA birth certificate mo kasi yun yung record mo na ngayon. Okay po. Ay, so matatagalan po talaga yung pag-process ng PSA po, ma'am, no? Yung sa correction, yes, of course. Kasi kailangan magpa-file ka nga sa court. So, mag-consult ka sa isang lawyer. Unless na ayaw niya ng baguhin. Well, that's an option sa kanya. Kaya lang ang kanyang lahat ng records ay Riodike. Yes po, opo. Okay. Oo. So, you might want to consult a lawyer kasi kailangan. Kasi dadaan ka pala sa korte, Rogine. Yes po. Ay, ano po pala, ma-conflict Masalimuot. No? Oo nga po, mami. Ilang taong ka na ba, Rogine? Magta-30 na po, ma'am. Paano ginagawa mo pag kinakailangan mo ng birth certificate? Wala nga po, ma'am. Yung pinapakita ko, yung record ko sa PSA na Corsiga. Yun nga lang problema ko, ma'am. Kasi kailangan ko nga, paano pag mag-a-abroad po ako, kailangan ko po talaga ng na ginagamit ko. Kasi lahat po ng IDs ko, Riodike po talaga ang gamit ko. Tapos sa birth certificate mo, Corsiga po, yung apelido po ng nanay ko sa pagkadalaga. Opo. Okay. Ayun. Okay. So that's the best, that's the only way na para maiayos mo yung iyong birth certificate. Okay po. Kailangan po ba pag nagpunta ng court is, kailangan pa po ba ng mga witness na isa lang po si Rodolfo at si Joseph? I-advise ka ng iyong abogado, Eugene. Okay po. Sige po, ma'am. Thank you po. Alright, Rogine. Ayan po si Rogine Riodigue. Next caller po natin si Cora Florendo mula pa sa Benguet. Hi, Miss Cora. Hello po, ma'am. Opo, ano pong may paglilingkod po namin? Ay, may problema kasi ako sa pangalan ko doon sa birth certificate ng mga anak ko. Mga anak. Okay, Opo. ilan po ang problema ng birth certificates? Pero naayos na po yung yung 2019, Opo. naayos na po yung problema ko sa middle name. Kasi may problema ko sa middle name at saka first name. Okay po. Nagpaayos ako ng birth certificate ko dahil may nakita po silang UNSO na punta sa PSA. May nakita po silang illegitimate Daisy Cairo. Pero naayos ko na po lahat yun. Okay. Naging okay na po. Pero, dapat po, kasi petition ako ng anak ko, magre-request sana po ako na, kung pwede po makakuha ng copy agad. Kasi, Copy po ng ano? Yung Legitimation. pinaprocess ko po ngayon na bago. Yung first name ko po doon sa birth certificate nila, ng Maria. Okay. Nag-correct siya sa kanyang birth certificate. Tama po ba? Na-correct nyo na yung mga information sa birth certificate ninyo. Ang hindi nako-correct pa, yung pangalan nyo sa birth certificates ng mga anak nyo? Opo. Ayun. Okay. Sige. So, nag-file na po ba kayo ng petition para makorek ito? Opo, nung February, bago ako nagkasakit, na-process ko na po lahat. So, inaantay nyo na lang po yung decision sa iyong petition. Opo. Okay. Kasi tapos na po yung yung middle name, tapos na po. Sige. Nakakuha na po ako ng copy. So, kukunin na lang po namin, Ma'am Cora, yung details ng iyong yung telepono, no, para ma-follow up na lang po yung status ng inyong petition. Opo. Sige po. Kukunin na lang namin yung number niya para ma-check yung status. Miss Cora, huwag niyo pong ibababa. Opo. Ayen, pakikuha yung details ni Miss Cora at tutulungan po namin kayong mapabilis po yan. Opo, salamat po. Alright, Miss Cora.
Next, kasama naman natin si Rafael Montesilio ng Zambales. Hi, Rafael. Hello po. Opo, ano pong aming may paglilingkod? Iko-confirm ko lang po sana yung name ko sa PSA. Sige po, palakas lang, Rafael. Ano ang problema? Ano po kasi ang full name ko po is Rafael D. Montesilio. Okay. Then nung nag-plate registered po ako is Rafael D na lang. Nawala po yung apelido ko. Tapos yung middle name ko po is naging apelido ko. Yung middle name mo ang naging apelido mo. Apo. Okay. Na letter D lang o DY? DY po. Ayun na lang. Nawala yung Montesilio. Apo. Oh, ay, paano pong gagawin? Okay. So, Rafael, tama ba yung Montesilio sa father mo, kailangan ko ma-establish kasi kung legitimate child, tama po? Kasal yung nanay at tatay. So parang pwede ito mag-fall under Republic Act 9048 na clerical. Pero meron po ako ma'am na ano po, civil registered po at yun na po yung ginagamit ko si galing sa local civil registrar? Apo. Okay naman po yun kung tinatanggap ng ating mga end users. Pero pagdating po sa PSA copy, kung i-require po kayo, kailangan nyo pa rin pong mag-file ng petition para maitama po. Apo. So ano pong... Well, pwede po ito mag-fall under RA 9048 eh. Apo. Anong proseso po ang kailangan niyang So, gawin? pumunta ka lang sa local civil registrar para mag-avail at mag-apply sa civil registrar. Sa munisipyo po. Apo. Ayun, ganun lang pala. Ganun lang po kasimple. Ayun, sabihin mo, nakalimutan nyo yung Montesilio ko na wala. Pwede kasing dalawang application yan, yung supplemental, yung sa middle name, at yung okay po. clerical error naman yung sa last name. Basta legitimate child. Oo. Pero pag illegitimate, may mga Mga- ibang tinitingnan kasi siya. Oo. Basta kasal ang parents mo, Rafael. Apo. Okay, ayun. Punta ka lang. Pag mga ganung process po ba, may mga babayaran po ba yun? Ay, meron po pagka clerical error, binanggit ko po kanina, 1,000 yung processing fee. So may mga other fees pa po. May publication din yan. Hindi na po Hindi yata natin, kailangan okay. kasi clerical, Minimal lang. So, clerical. kailangan mag-coordinate ka na lang sa local civil registrar kasi doon po yung Opo. filing ng petition. Ayun. Actually po kasi nung pinagawa po namin yun, is paano po muna kami talaga sa munisipyo, nag-direct. Mm-mm. Tapos yun na po yung lumabas nung kukunin ko na po sa PSA. So sila ang nagka-problema, ang nagkamali ay ang civil registrar. Opo, parang ganun po. Kasi binura po nila yung Montesilio tapos in-adjust nila yung middle initial ko. Okay, kailan mo ginawa yan? Ay, hindi ko lang po matandaan. Matagal na ba? Matagal na rin po yun. Mga siguro mga 2010. Something 2020 po. Ganun. May katagalan. Paano po yun kung ang may mali pala yung local registrar? Ganito po yun, pag late registration siya, di ba? pero, So, oo. nung nag-file ka ng, hindi ko alam kung ikaw yung mismong informant, no? So, ang nagpe-prepare niyan kasi it's either civil registrar or staff, no? Ngayon, 4 copy po yan, yung isang kopya sa'yo, isang kopya sa local civil registrar, sa PSA, tsaka yung meron po hilot. sa akin copy. Oh, Opo, may copy po sa akin. Tapos, yun nga po, nagulat po ako may white ink na yung apelido ko. Tapos nilagay na lang DY. pero tinanggap nyo na ganyan. Kasi usually yan, pag 'di ba, Rafael, kaya ka binibigyan ng copy at saka pinapatignan muna, ibig sabihin, pag tinanggap nyo yan, tama lahat ng detalye doon. Opo. Siguro Ang nangyari na po, overlook yung- nyo? Ang problem lang po talaga is yung name lang po tsaka yung apelido ko po. Oo nga, na-overlook. Parang, nung binigyan ka ng copy, hindi mo na dinouble check na wala pala yung Montesilio. Opo. Kaya po nung pag-direct ko po ng PSA, tapos nagulat po ako nung kumuha na po ako ng PSA. Ayun Naging lang. ganun. Oo. So, yun. Balik ka. Ayun, balik kayo sa Balik local, sa local at itama, ano po, may proseso lang na gagawin. Oo. Okay po. Alright, Rafael.
Kaya yung mga kapatid, matuto tayo dun sa ganong proseso dahil sabi nyo nga, ay may pipirma pa yata dun, di ba? Yes, may informant portion na nagsicertify ka na true and correct yung lahat. information. Oo. Kaya next time po, sa lahat, kung mag-late registration kayo or may paparis, bago po kayo pumirma, tignan nyo lahat na tama po yung detalye. Kasi pag na-process na yan, ayan, kagaya niyan, abala. Yes. Hassle po. Okay, doon po tayo sa last caller natin, si Mary Ann Balmaceda ng Quezon City. Hi, Mary Ann. Hello po, ma'am. Good morning. Ay, good afternoon Good po, afternoon po. Sige po, ano po? May paglilingkod namin. Hello po, ma'am. Kasi po kami ng kinakasama ko, hanggang ngayon hindi pa po kami nakakakuha ng PSA or birth certificate po. Kasi po, hassle po dahil unang-una, wala po kaming mga record sa PSA. Saka po sa probinsya pa po kami galing, ma'am. Ano Wala pong po probinsya kahit kayo? Samar po, ma'am. Samar. Wala daw po doon sa local civil registry po? Wala po, ma'am. No record po kami pareho. Ano pong Okay. gagawin pag no record? Sige, binanggit ko yung Ay, birth registration assistance project libre, kanina. Libre, Oo. Mary Ann. Yes. Ay, po, ma'am. Teka, ganito, gagawin ko na lang kasi kapos tayo sa oras. Mary Ann, Sige po. Sige wag po, mo ma'am. ibababa yung telepono, kukunin namin yung pangalan, yung contact number mo, ang team ni Miss Mariz will coordinate with you dahil libre nyong magagawa yan ng iyong partner. Opo. Okay? Opo. O sige ha. Sige po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Alright, you're welcome. Huwag mong bababa. Mga kapatid, huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Sabi ko naman sa inyo, Miss Marize, pag civil registry talaga ang pag-uusapan natin, yung mga documents. Nako, napakarami pong mga katanungan. At dito naman, after our callers, dito po tayo sa ating ang dami ayin. 3 batch na to. Dito po sa mga netizens natin. Bibilisan ko, bilisan na rin natin yung ating sagot. Si Angelo Baronda, tanong ko lang po kung pwede pang palitan ng spelling ang pangalan ng birth certificate. May kilala kasi ako, yung ginagamit niyang name is magkaiba ang spelling sa birth certificate niya. So, yan. Pwede po. Clerical Error Law, RA 9048 sa ating local civil registrar lang po mag-file. Si Dada Serafin, paano pong gagawin ko? Mail ang nakalagay po sa PSA record ko. Okay. Kasama po yan dun sa RA 10172. So, pumunta kayo sa local civil registrar para mag-file ng petition. Si Janet Relly, kapag ang middle name mo mali ng spelling sa birth certificate, ano po ang dapat gawin? Pasok pa rin yan sa administrative na RA 9048. Dun pa rin po sa local civil registry mag-file. Si Lolit Abalos, problema ko, nung ikinasal ako nung 2008, kumuha ko sa munisipyo namin, walang junior. Nitong taong 2023, ma'am, kuha ako sa PSA, mayroong junior. Tanong ko lang po, gusto ko po sana matanggal ang junior. Kasi sa lahat ng mga record ko, wala naman junior. Sana po Junior, matulungan nyo ako. Pero Lolit Abalos, baka naman pangalan lang nung nag-message Lolit, pero lalaki siya. Gusto niya tanggalin gusto yung niya junior. tanggalin yung junior. Titingnan natin kung may sequence kasi yan hierarchy, di ba? Kumuha siya sa munisipyo, pero wala naman junior. Bakit pag PSA na may junior? Well, yun yung gusto kong ipaliwanag. Lahat ng kopya ng PSA, galing po yun dun sa 4 copies na prepare pag nag-register. So, kung may discrepancy, baka tina-type lang ba nila yon? Pero kung gumagamit sila ng sistema, tapos print na 4 copies, so ma-avoid yung mga ganyang case. But it appears baka tina-type, no? Kaya yung isa walang junior, yung isa may junior. So, I think hindi ko masabi kung clerical kasi deletion ng junior yun So, parang hindi siya scope ng RA 9048. Siguro, mag-email na lang po sila sa aming QBU para ma-verify mismo namin talaga yung kanyang birth record or marriage record. Napakahalaga pala nung kopya ng Yeah. nung registration. Yes. Pero nung araw hindi naman po natin baka
Pero yung kung sa marriage niya itatama, maaari siyang clerical. Pero kung sa sa birth, birth certificate medyo talaga. titingnan muna natin. Okay. Oo. Si Lenny Villarreal Manzano, tanong ko lamang po, ano po ba ang pwedeng gawin kasi po mali yung year ng kapanganakan ko. 1967 po ako ipinanganak. Nung nakuha ko po sa PSA, 1979. Ang laki ng diferensya. Ha? So yan yung sinabi 12 ko years. kanina na kailangan dumaan sa korte pag year na talaga ang involved. Kahit 10 taon, obviously mali po yung clerical Yes, po madam. yun. Kasi may mga nagpapabata, nagpapatanda. Okay. And then ang pwede lang mag-clerical pag impossible dates. Kunyari yung binanggit ko kanina na naunang Kunwari, pinanganak. Ay, nirehistro. Kunwari 2001 ka pinanganak, nakalagay 1901. Yan yung mga ganong impossible. Nagkamali lang talaga yon. Kailangan talaga establish yan. Ay, ganun pa rin pala Substantial po yung talaga. year. Okay. Si Jennifer Rizano Herona, I'm Jennifer Rizano sa baptismal which I represent up until I got married. But when I requested sa PSA, yung spelling, Jennifer, tapos sa PSA, Janet. Sa kanyang birth certificate din. Pwede daw ba niyang i-block yun tapos mag-late registration na lang siya? Ay, hindi po. Pag Oo. mayroon na po kayong birth certificate, mamamatch pa rin kasi yung Oo. information ng date of birth, place of birth, yung parents. So, avoid yung mga double registration. Itama nyo po yun. Pwede naman po yun sa clerical error law. So, mag-file lang ng petition. Si Ben Tumamaw, kailangan po ba talaga ng 6 months before ang certificate of death ay ma-issue? Hindi naman po tayo abutin ng 6 months. So, meron po tayong process na i-avail ng ating mga kababayan, yung advance endorsement or electronic endorsement. So, kung namatay yung kapamilya nila, i-request na nila agad sa local na i-advance forward sa PSA para makakuha sila ng kopya. Si Virgie Obero, bakit po ang pagkuha ng birth certificate or Senomar dito sa Cavite, kailangan nagpapaschedule pa tapos lagi namang walang slot, ang hirap daw kumuha. Appointment system, okay. Oo. Kailangan kasi na kumuha sila ng appointment. Pwede yung binanggit ko kanina, may mga other channels tayo sa SM, pwede po kayo mag-file doon, yung aming mga LGU Brex partners or online kung hindi kayo makakuha ng slot. Virgie, online ka na lang tapos pa-deliver mo na lang sa'yo. Ayan. Pwede po yun, birth certificate and Senomar? Yes. Delivery? Yes, lahat naman po yung type except yung viewable online. Ayun. Naku, pasensya na po. Kapos na po kami sa oras. Rico Mary Rico, si Isadora Monteverde, Vilma Reyes, Laris Katuday, pasensya na po. At Asha Marie Andame at saka si March Balisnomo, pasensya na po. Kapos na po kami sa oras. Bawi kami next time. Ayan, iimbitahan natin si Ms. Mariz ulit. Salamat po sa inyong oras. Kahit na holiday, nandito po kayo. Salamat din, Cheryl. It's a pleasure, no? At meron tayong panahon na mabigyan pansin yung mga problema ng ating mga kababayan. Doon po sa hindi natin na-accommodate at may mga concern pa, may hotline number ba? Or meron po silang Yes, pwedeng lapitan? meron po kaming hotline dun sa 461-0500, local 805-703-705. So, yun po. Or pwede po silang mag-email. Pumunta lang kayo sa website namin. May mga Facebook din and Twitter at sinasagot po namin po yan. Oh, yun po, mag-direct message na lamang po kayo sa Facebook. Ano po, or makikita nyo po sa website yung kanilang email. Or you can call 8461-0500. Local 703 or 705. Again, that's 8461-0500. Thank you, Ms. Mariz. Thank you. At mga kapatid, salamat po sa inyong pagtutok sa loob ng 1 oras. Magsama-sama po tayo bukas. Usapang kalusugan, katuwang po ang MX3. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.